Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong gabi ng Saturday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig dyan sa my Facebook Live at pati na rin po dito sa my Google Meet. At especially sa ating tagapagsalita na at ating pang co-founder na si Sheikh Gerald Arap Soto. Naam at siya po ay isang daiya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa ummah. At ang kanyang tatalakayin ay ang sakit ng pagpapakitang tao. At hindi na po natin papatagalin ang gabing ito, ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. نعم جزاك الله خيرا يا أخي الفاضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So, alhamdulillah, una sa lahat, tayo ay magpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. At purihin si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya sa Islam, ang ating tatalakayin paumanhin po na wala ako. Labas ya Sheikh. Mga minamahal kong kapatid sa Islam, ang ating tatalakayin ngayong gabi ay patungkol sa pagbibigay ng babala laban sa masamang asal at mga kapintasan ng ugali ng isang tao. At ang ating paksa ngayon ay hinggil sa isang ugali na sumisira sa mga gawain. Hinggil sa mga bagay na sumisira sa mga gawain, pumipigil sa mga gantimpala at nagdadala sa kanyang taglay na kahinaan. Taglay na kahinaan at kahihiyan, pagsisisi at pagkalugi. Ito ay walang iba kundi ang sakit ng riya o sakit na pagpapakitang tao. Ano nga ba ang riya? Kaya ano nga ba ang pagpapakitang tao? Ang pagpapakitang tao isa itong kasuklam-suklam na asal o pag-uugali, isang pangit na katangian na binibigyang babala ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ng lahat ng nilalang at binigyang babala na rin na ang pinakadakilang propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kahulugan ng riya o pagpapakitang tao, ar-riya'u idharu li'ibadati biqasdi ru'yati an-nasi laha fayahmadu sahibaha wa yusnu alayhi. Ang riya o ang pagpapakitang tao ay ang pagpapakita ng pagsamba na may layuning makita ito ng mga tao upang siya ay purihin. At upang sila ay pumupuri sa gumagawa at magbigay ng papuri sa kanya. Ang riya, mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam o ang pagpapakitang tao, siya yung gawain. At ang taong gumagawa ng riya, yung pagpapakitang tao, ang tawag sa kanya ay murai. Yung gawain, ang tawag sa kanya ay riya, yung gawain na yaon. Ngunit ang taong gumagawa ng riya, ang tawag sa kanya ay murai. Ang riya, mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam, ay kapag ang isang nagpapakitang tao, murai, ay gumagawa ng isang mabuting gawain. Siya ay gumagawa ng isang mabuting gawain, ngunit hindi niya ito
nais para sa ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya ito nais upang ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi rin upang makamit ang gantimpala at pabuya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, kundi upang makita siya ng mga tao. Kaya iniisip nilang siya ay mabuti at matuwid. Subhanallah. Sa gayoy nakukuha niya ang kanilang pagmamahal, paggalang at pagkahanga. Ang riya, ang pagpapakitang tao, ay isang katangiang kasuklam-suklam sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasuklam-suklam din sa mga taong may malinis na, likas na fitra. Sa mga may pusong dalisay at malinis. At sa mga taong may tamang pag-iisip mula sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad sa'ala rajulun Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala, faqal, isang lalaki ang nagtanong kay Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, inna ahadana yastani'ul ma'rufa yuhibbu an yuhmada wa yu'jar. Isa sa amin, yung taong nagtanong kay Sa'id ibn al-Musayyib, sabi niya, isa sa amin ay gumagawa ng kabutihan at nais niyang siya ay purihin at gantimpalaan. Faqala lah, atuhibbu an tumqat? Kaya sinabi ni Ibn Musayyib sa kanya, gusto mo bang kasuklaman ka? Qala la, kanyang sinabi ng lalaki, sabi niya hindi. Qala fa idha amilta lillahi amalan fa akhlishu. Kaya sinabi ni Ibn Musayyib, kung gagawa ka ng isang gawain para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gagawa ka ng isang gawain para sa Allah subhanahu wa ta'ala, gawin mo itong tapat, gawin mo ito ikhlas para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At paano nga ba na hindi maging isang kasuklam-suklam na ugali ng riya o yung pagpapakitang tao, gayong ang gumagawa nito ay naghahangad sa kanyang gawain ng iba pa bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay may ibang hinahangad na bukod sa kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nagsisikap na pasayahin ng mga tao sa pamamagitan ng isang gawain na nararapat na iukol lamang sa tagapaglikha sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang panganib ng sakit ng riya, yung pagpapakitang tao, ang panganib nito, ang riya ay kabilang sa mga malalaking kasalanan. Kabilang sa malalaking kasalanan at isang mabigat na pagkakasala. Nagbanta mismo si Allah subhanahu wa ta'ala sa kaparusahan ng gumagawa nito. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, fawailul lil musallin, kaya kapighatian, kasawian, ang sasapitin ng mga nagsasala, alladhina hum an salatihim sahun, na sila ay nagpabaya sa kanilang pagdarasal, sa kanilang pagsasala. Sila ay nagpapaya sa kanilang pagdarasal. Alladhina hum yura'un, na sila ay nagpapakitang tao sa kanilang ginagawang pagdarasal. Wa yamna'un al-ma'un, at sila ay nagkakait ng maliit na tulong. Sila ay nagsasala. Subalit ang kanilang pagsasala ay hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus ay pinapakita nila ang kanilang sala para sa mga tao. Kaya kasawian sa kanila. Ang salitang pawail, yung salitang wail, doon sa pawailul lil musallin ay isang lambak. Ibig sabihin ng wail, isang lambak sa impyerno na napakalalim sa kaloob-looban ng impyerno at napakainit ang apoy nito. Ipinagbanta ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong gumagawa ng mabubuting gawain upang makita lamang ng mga tao. Siya ay gumagawa ng mabuting gawain upang makita o upang masabi ng mga tao siya ay mabuting tao, siya ay palasamba. Ngunit hindi niya ito ginagawa para sa kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang mga gawaing pagsunod at pagpapalapit loob ay nararapat lamang na iukol natin o nararapat lamang na gawin natin para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit ang mga taong tapat, ang mga nagpapakitang tao, mga muraun, ay naghihintay sila mula sa tao ng pasasalamat
at naghihintay siya mula sa kanila ng papuri. Subalit ang mga taong tapat, yung mga ahlul ikhlas, ay hindi umaasa ng papasalamat o papuri mula sa kanino man. Bagkus ang kanyang hinihiling ay ang kaluguran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang ajar, ang gantimpala mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala doon sa kanyang mga gawaing mabubuti, lalong-lalo na yung pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya inilarawan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganito inilarawan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kanyang sinabi, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. At sila ay nagpapakain ng pagkain kahit sila ay may magmamahal dito sa isang dukha, sa isang ulila, at sa isang bihag. Innama nut'imukum liwajhillah. At kanilang sinasabi, kami ay nagpapakain sa inyo alang-alang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Na hindi kami nagnanais o naghahangad mula sa inyo ng gantimpala o pasalamat. At ang pagpuri sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga taong tapat sa kanilang mga gawain ay nangangahulugan din sa kanyang pagkapuot at paninisi sa mga taong nagpapakitang tao. Sa mga taong gumagawa ng riya, sa mga murai, na hindi gumagawa ng anumang gawain kundi dahil nais nila ng papuri at pasasalamat mula sa mga tao. Wa fi sahihaini an Jundub radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, at sa Sahih Bukhari at Muslim ayon kay Jundub radhiyallahu anhu sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sam'a sam'a Allahu bih. Sino man ang gumagawa upang marinig ng iba ang kanyang gawain, iparirinig ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang kasamaan. Wa man yura'i Allahu bih. At sino man ang gumagawa upang magpakitang tao, ipakikita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang tunay na layunin. قال الخطابي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث, sinabi ni Al-Khattabi rahimahullah sa kanyang pagpapaliwanag sa hadith na ito, ma'nahu man amila amalan ala ghairi ikhlas wa innama yuridu an yarahu an-nasu wa yasma'u. Ang kahulugan nito, sinabi ni Al-Khattabi rahimahullah, sino man ang gumagawa ng isang gawain ng hindi ikhlas, hindi taos puso, kundi ang kanyang hangarin ay makita at marinig siya ng mga tao, juziya ala dhalika bi an yashhirahu Allahu wa yafdahahu wa yudhira ma kana yubtinuhu. Siya ay gagantihan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanya, paglalantad sa kanya, pagpapahiya sa kanya, at pagpapakita ng kanyang mga itinatagong layunin. Subhanallah. وقال ابن حجر رحمه الله وقيل من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس ولم يرد به وجه الله. At sinabi ni Ibn Hajar rahimahullah, may nagsabi sa kanya, sino mang gumawa ng isang gawain na ang layunin ay dangal at katayuan sa harap ng mga tao at hindi niya hinahangad dito ang kaluguran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, فإن الله يجعله حديثا عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم ولا ثواب له في الآخرة. Gagawin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya ay maging paksa ng usapan sa mga taong nais niyang makuha ang katayuan mula sa kanila. Subalit wala siyang gantimpala sa kabilang buhay. Wa ma'na yura'i Allahu bi ay yutli'uhum ala annahu fa'ala dhalika lahum la liwajhihi. At ang kahulugan ng yura'i Allahu bi ay ipaalam ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga tao na ginawa niya iyon para sa kanila at hindi para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqil man yura'i an-nas bi'amalihi arahu Allah wa thawaba dhalika al-amali wa harramahu iyyahu.
At may nagsabi din, sino mang nagpapakitang tao sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang gawain, ipapakita sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpala ng gawaing iyon. Ngunit, ipagkakait niya ito sa kanya, subhanallah. Ipapakita lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ang gantimpala ng kanyang ginawa na iyon para doon sa pagpapakitang tao. Subalit, ipagkakait siya ng iyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang riya, mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam, ang riya ay isang lihim na shirk. Ang riya na pagpapakitang tao ay isang lihim na shirk at kabilang sa maliit na shirkul asgar o maliit na pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tinatawag itong lihim na shirk sapagkat ang gumagawa nito ay nagpapakita ng kanyang gawain ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang totoo ay para sa iba o naglagay siya ng katambal dito. Tulad ng pagpapaganda ng kanyang sala. Sa mga kalalakihan, sila ay nagsala sa masjid, pinapaganda niya ang kanyang sala dahil may mga tao na nakatingin sa kanya. O ganoon din sa mga kababaihan na gumawa siya ng isang gawaing pagsamba. Noong mayroon man na tao nakakita sa kanya, lalo niyang ginaganda ng kanyang gawain. Para lamang makita yun ng mga tao. At ang mga layunin o intensyon at gawain panloob ng puso ay walang nakakaalam kundi sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang at ang taong gumawa nito. Kaya tungkulin natin mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay magpursigi alisin ang riya sa ating puso. Lumayo sa mga dahilan nito at gawin ang mga gawain ng pagsamba ay tapat para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. فقد روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال. Isinalaysay ni Ibn Khuzaimah sa kanyang sahih mula sa hadith ni Mahmud ibn Labid radiyallahu anhu na kanyang sinabi, lumabas si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagsabi, ayyuhan nas iyyakum wa syirkas sarair. Ayuhan nas, iyakum wa syirkas sarair. O mga tao, mag-ingat kayo sa syirk na as-sarair, na lihim na syirk, lihim na pagtatambal. Faqalu, ya Rasulullah, wa ma syirkus sarair. Nagtanong sila mga sahaba, o sugo ng Allah, ano ang syirk na as-sarair na tinatawag? Qala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqumu ar-rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu jahidan lima yara min nadarin nasi ilayhi. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isang tao ay tumayo upang magsasagawa ng pagsasala at pinapaganda niya ang kanyang sala ng todo dahil sa nakikita niyang may mga taong nakatingin sa kanya. Padhalika syirkus sarair. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun sabi niya ang syirk na as-sarair o yun ang syirk na lihim na syirk. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasul sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadhakaru al-Masih ad-Dajjal faqala. At mula kay Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, sinabi niya, lumabas sa amin ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam habang kami ay nag-uusap patungkol sa Masih ad-Dajjal. Kaya sinabi niya sa amin, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min al-Masih ad-Dajjal. Sinabi ni Propeta sallallahu sa kanila, gusto niyo ba na ipaalam ko sa inyo ang bagay na higit na kinakatakutan ko para sa inyo kaysa al-Masih ad-Dajjal? Gusto niyo ba, sinabi pa sallam, gusto ko ba na ipaalam ko o sasabihin ko sa inyo na ang bagay na higit na kinakatakutan ni Prophet sallam, al-Masih ad-Dajjal, yan ang pinakanakatakot na bagay na pangyayari sa kamusliman. Subalit sinabi ni Prophet sallam dito, sinabi ni Prophet sallam, na gusto niyo ba na ipaalam ko sa inyo ang bagay na higit na kinakatakutan ko para sa inyo kaysa sa al-Masih ad-Dajjal? Kulna, bala, kaya sinabi namin, opo, ya Rasulullah,
Faqala asyirkul khafi. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ang lihim na shirk, lihim na pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. An yaquma ar-rajul yusalli fayuzayyina salatahu lima yara min nadari rajulin. Akhrajahu Ibn Majah wa Sahih Albani. Na ang isang tao ay tatayo upang magsala at kanyang pinapaganda ang kanyang sala dahil lamang sa nakikita niyang may isang taong tumitingin sa kanya. Ito ay naisalaysay ni Ibn Majah at ito ay ginawang sahih, ginawang hasan ni Albani. Wa an Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu qala, at mula kay Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu kanyang sinabi, kunna na'uddu ala ahli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa panahon ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, anna ar-riya'a ash-shirk al-asghar. Akhrajahu al-Hakim wa at-Tabarani fi Mu'jam al-Kabir. Kaya sinabi ni Shaddad ibn Aus, katotohanan na itinuturing namin ang riya, yung pagpapakitang tao, bilang maliit na shirk, maliit na pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam, ang riya, ang pagpapakitang tao, ay sumisira sa mga mabubuting gawain. Sinisira nito ang mga mabubuting gawain. Kung laging tayo gumagawa ng isang gawain na ang ating hinahangad, ang ating intensyon, upang masabi ng ibang tao, upang puriin tayo ng ibang tao, hindi yung gusto natin ng gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, sinisira nito ang gawain na iyon, yung gawain pagsamba na iyon na dapat sana ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At wala nang ibang bunga ang riya kundi ang pagsira sa isang pagsamba lamang. Sapat na iyon upang ipakita ang kanyang kasamaan, pinsala at kapangitan ng gawain ng pagpapakitang tao. At tunay na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa malapit itong kahulugan, o kayong mga sumasampalataya, huwag ninyong sirain ang inyong mga kawang gawa sa pamamagitan ng panunumbat at pananakit. Kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas, tulad ng isang gumugugol ng kanyang kayamanan, alang-alang sa pagpapakita sa mga tao. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, at hindi naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala sa huling araw. Famathaluhu kamathali safwanin alayhi turab, at ang kanyang halimbawa ay parang isang magkinis na bato na nanatakpan ng alikabok. Faasabahu wabilun fatarakahu salda, na nang tamaan ito ng malakas na ulan ay iniwan itong matigas at makinis. La yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu, wala silang makakamtan mula sa kanilang kinita. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. At si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi gumagabay sa mga taong tumatanggi sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam, ang riya, ang pagpapakitang tao ay napakadelikado. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala. Mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu na nagsabi, na sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ana agna syukara'i anis syirk. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ako ang pinakawalang pangangailangan sa mga katambal hinggil sa shirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu, rawahu Muslim. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sino man ang gumawa ng isang gawain ay may itinatambal sa akin, isinama ako sa iba, iiwanan ko siya o iiwan ko siya at ang kanyang itinambal sa akin o kanyang shirk. Ito ay sinalaysay ni Muslim. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, at sa Sahih Muslim mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu na nagsabi, narinig ko ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alayhi rajulun istushhid. Sinabi na Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ang unang mga tao na huhukuman sa araw ng pagkabuhay na muli ay isang lalaki na pinatay bilang shahid.
bilang namatay bilang shahid. Fa'tiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Dinala siya at pinaalalahanan ng mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang kinilala ang mga iyon. Qala, fama amilta fiha. Tinatanong sa kanya, ano ang ginawa mo rito? Qala, qataltu fika hatta istushidtu. Kaya sumagot siya, yung lalaking yaon, nakipaglaban ako para sa iyo, ya Allah, hanggang sa ako ay napatay o nasyahid. Qala, kadhabta. Walakinnaka qatalta liyuqal jazi'un. Jari'un. Qal, kadhabta walakinnaka qatalta liyuqal jari'un. Kaya sasabihin sa kanya, sinungaling ka. Sabihin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinungaling ka. Nakipaglaban ka upang masabi ng mga tao na ikaw ay matapang. Faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. At nasabi iyon pagkatapos ay iutos na siya ay hilain na pagkatapos ay iutos na siya ay hilain ng patiwarik o pabaliktad hanggang sa siya ay itatapon doon sa apoy ng impyerno. Subhanallah. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. At ang isang lalaki na nag-aaral ng kaalaman at nagtuturo nito at bumabasa at nagbabasa o bumabasa ng Quran. Fa'tiya bi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Dinala siya at pinaalalahanan ng mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang kinilal ang mga iyon. Qala, fama amilta fiha. Kaya tinanong siya, ano ang ginawa mo rito? Qala, ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Kaya sumagot yung lalaking yon, nag-aral ako ng kaalaman at nagturo nito at bumasa ako ng Quran alang-alang sa iyo, O Allah. Qala, kadhabta walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqal 'alimun wa qara'ta al-Qur'ana liyuqal huwa qari'. Kaya sasabihin sa kanya, sinungaling ka. Nag-aral ka ng kaalaman upang masabi ng mga tao na ikaw ay isang alim, isang ustad, isang maalam, at bumasa ka ng Quran upang masabi na ikaw ay isang qari o mambabasa ng Quran. Faqad qil, thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. At nasabi iyon pagkatapos ay iuutos na siya ay hilain ng patiwarik o pabaliktad hanggang siya ay itatapon sa apoy ng impyerno. Subhanallah. Wa rajulun wassa'allahu alayhi wa a'tahu min asnafil mali kullu. Min asnafil mali kulli. At isang lalaki na pinaluwag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kabuhayan at binigyan ng lahat ng uri ng kayamanan. Fa'tiya bi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Dinala siya at pinaalalahanan ng mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang kinilala ang mga iyon. Qala, fama amilta fiha. At itatanong siya, ano ang ginawa mo rito? Qala, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Siya ay sumagot, wala akong iniwang landas na nais mong gugulan kundi ginugol ko ito para sa iyo. Qala, kadhabta walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawadun. Sasabihin sa kanya, sinungaling ka. Ginawa mo ito upang masabi ng mga tao na ikaw ay isang mapagbigay. Faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar, akhrajahu Muslim. At nasabi iyon pagkatapos ay iuutos na siya ay hilain ng patiwarik o pabaliktad hanggang siya ay itatapon sa apoy ng impyerno. Ito ay isnalaysay ng Muslim. Subhanallah. Kahit gaano pa kalaki ang iyong gawaing pagsamba, kung hindi mo ito ginawa alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay walang saysay at walang gantimpala na matatamo ng isang gawaing riya o pagpapakitang tao. Kaya mangilag at mag-ingat ang bawat isang mananampalataya sa ganitong klaseng ugali o katangian. Asbabur riya,
mga dahilan ng riya. Ar-riya'i asbabun kathira min. Ang riya ay napakaraming uri, mga dahilan. At kabilang dito, unang-una ay ang kamangmangan. Unang-una ay ang kamangmangan sa tunay na kalikasan ng riya at sa kahihinatnan nito. At kamangmangan sa kahalagahan ng ikhlas, katapatan at sa mga pakinabang nito. Ibig sabihin, sa hindi mo alam, kamangmangan doon sa tunay na yung kalikasan, yung original ng riya. At yung kung ano ang kinahinatnan ng gawaing riya. Ibig sabihin kamangmangan doon sa bagay na yaon. At kamangmangan sa kahalagahan ng ikhlas. Doon sa kung ano ang ikhlas na tapat para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sa mga pakinabang nito. At sa mga kung ano ang pakinabang na maidudulot ng kasamaan ng riya at ang kagandahan ng ikhlas. Ang kamangmangan, mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, ang kamangmangan ay isang malubhang sakit na tumatama sa mga sangkatauhan sa lahat ng larangan ng buhay. At hindi nang hina ang ulama at naranasan ang kahiyan at ang pang-aapi maliban dahil sa kamangmangan. Hindi nang hina ang mga umma at naranasan ang kahiyan at pang-aapi maliban dahil sa kamangmangan. Maging sa mga bagay na makamundo o pangkabilang buhay. At ang pangalawa, mga dahilan ng pagpapakitang tao o yung riya, paghahangad sa mga bagay na nasa kamay ng ibang tao. Yung pag-aatim o paghahangad sa mga bagay na nasa kamay ng ibang tao. Walang bagay na higit nakakasira sa relihiyon ng tao kaysa sa pagnanasa sa makamundong kasiyahan. Maging ito man ay kayamanan, posisyon o katanyagan. At kung wala mang bunga ang pagnanasa kundi ang pag-aksaya ng mahalagang buhay sa mga kaligayahan lilipas at sa mga pagsisising mananatili. Sapat na iyon bilang babala at paghadlang. Kaya paano pa kung ang bunga ng pagnanasa ay walang tigil na pagod, pagmamaliit at pagyurak sa sarili, kakulangan sa pagtitiwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasabay ng pakiramdam ng taong ito siya ay laging duka na hindi naiiwanan. At ang pangatlo, ang paglasap ng lasa ng papuri at pagbubunyi. Ang taong nagpapakitang tao, ang taong nagpapakita, yung nagre-riya, yung riya, ay umiibig sa papuri ng mga tao sa kanya. Gustong-gusto niya na pinupuri siya ng mga tao. At nagnanais ng pagbubunyi nila sa kanya na siyang nagiging dahilan upang siya ay mahulog sa pagpapakitang tao. Subhanallah. Subalit itong taos-puso na ikhlas ay gumagawa lamang para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At hindi siya lumilingon sa papuri man o sa padlibak ng mga tao, sapagkat walang kabuuan sa papuri nila at walang kakulangan sa paglilibak nila. Yun ang mga taong ikhlas, tapat, ang kanyang mga gawain ay para lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subalit yung mga taong nagpapakitang tao, siya ay gustong-gusto niya na pinupuri siya ng mga tao. Pinupuri siya na siya ay matalino, siya ay magaling, maganda yung boses niya, malaki ang kanyang pinag-aralan, lagi siya nagsasala, lagi siya pumupunta sa masjid, siya ay tuwang-tuwa sa papuri ng mga tao. Subalit ang taong taos-puso, ang taong ikhlas, ay hindi niya tinitignan kung ano ang sasabihin ng mga tao. Ang mahalaga sa kanya ay kung ano ang tingin sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, lil mura'i thalathatu alamat. Sinabi ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ang pagpapakitang tao, yung riya, ay may tatlong palatandaan. Tandaan po natin yan, ang pagpapakitang tao ay may tatlong palatandaan. Ang una, yaksalu idha kana wahdah. Siya ay nagiging tamad kapag nag-iisa siya. Siya ay tamad magsala.
ng mga nafila, ng mga sunna, dahil walang nakakita sa kanya. Subalit kapag may nakakita sa kanya ng mga tao, siya ay nagsala ng mga nafila, ng mga sunna na pinaparami niya at pinapaganda pa niya nito. Pinapaganda niya, pinahuhusayin niya, pinapatagal niya ang kanyang sujud, pinapatagal niya ang kanyang ruko, pinapahaba niya ang kanyang pagbabasa ng mga ayah. Subalit kapag walang tao nakakita sa kanya, siya ay nagiging tamad. Ginawa niyang mabilisan ang kanyang sala. Minsan hindi pa siya nagsasala. At ang pangalawang palatandaan, wayanshatu idha kana finnas. Siya ay nagiging masigla. Tulad ng ating sinabi kanina, siya ay nagiging masigla kapag nasa harap ng mga tao. Tulad ng ating sinabi kanina, siya ay naging masigla sa kanyang gawaing pagsamba kapag siya ay nasa harapan ng maraming tao upang siya ay mapuri, upang siya ay kumaga pupurihin ng mga tao na siya ay ganito, siya ay masipag, siya ay matalino, siya ay palasamba. Subhanallah. At ang pangatlo, wa yazidu fil amali idha uthniya amali. Idha uthniya alayhi. Siya ay dumadami ang kanyang gawain kapag siya ay pinupuri. Tulad ng ating sinabi kanina, siya ay pinaparami ang kanyang gawain ng mga pagsamba kapag siya ay pinupuri ng mga tao. Lalo siyang lumalakas, lalo siyang nagpupursigi kapag pinupuri siya ng mga tao dahil gustong-gusto niya na pinupuri siya ng mga tao. Wayan kuso idha dhumma. At siya ay nababawasan ang gawain kapag siya ay sinisisi. Kumaga nanghihina siya, nababawasan ang kanyang gawain kapag siya ay sinisisi. Paano ang pag-iwas sa riya? Nandito tayo sa solusyon na paano natin maiwasan ang riya. Paano natin maiwasan ang riya? Ang una, ang palagiang pagkapit at pag-asa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ang isang alipin ay kumakapit sa kanyang Rab, sa kanyang Panginoon, at laging nakaugnay sa kanyang tagapaglikha, siya ay nagiging walang pangangailangan sa nilikha. At hindi nananabik sa anumang nasa kamay ng mga tao. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa malapit nitong kahulugan, ngunit kung sila ay tumalikod, sabihin mo, sapat na sa akin si Allah subhanahu wa ta'ala na walang Diyos na maliban sa Kanya ako nananalig at siya ang Rab, Panginoon ng dakilang arsh. At sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. O propeta, sapat na sa iyo si Allah subhanahu wa ta'ala at gayon din ang mga mananampalataya sumunod sa iyo. At ang sinumang pinagkalooban ng kasapatan na Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi mangangailangan ng iba. Kung sino man pinagkalooban ng kasapatan ng Allah ay hindi mangangailangan ng iba. Ibig sabihin, kapag siya ay pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kasapatan sa kaloob ng kanyang puso, hindi siya nangangailangan ng anumang papuri o anumang sasabihin ng ibang tao. Hindi ito mangyayari maliban na kung ang puso ay tunay na nakadikit sa Allah subhanahu wa ta'ala at naniniwala siya na ang tunay na mayaman al-ghani at ang lahat ng tao ay mga dukhang umaasa sa Kanya, umaasa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ya ayuhan nas, antumul fuqara ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, O mga tao, kayo ay mga dukhang umaasa sa Allah subhanahu wa ta'ala, samantalang si Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ang mayaman at kapuri-puri. At ang ikalawa, ang patuloy na pakikibaka laban sa sariling kagustuhan. Tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sinusubok ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga alipin sa pamamagitan ng kanyang sarili at kanyang pagnanasa. At kanyang ipinag-utos na ito ay kailangan niyang labanan alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Labanan mo ang iyong sarili. Lalong-lalo na doon sa mga bagay na nagpapakitang tao. Labanan mo ang iyong sarili. Huwag mo ito gawin. Gawin mo ang bagay na ito, gawin mo ang pagsambang ito ay alang-alang lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala.
Kaya't ang tao ay kailangan patuloy na makikipaglaban sa kanyang sarili upang maisagawa niya ang pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala doon sa kanyang mga ipinag-uutos. At upang maging matiisin laban sa pagnanasa na ipinagbabawal na sundin at gawin. At itong pagnanasa na hindi maghihiwalay sa tao. At itong pagnanasa, hindi ito maghihiwalay sa mga tao. Maging siya man ay mayaman o mahirap, malusog man o sinusubok ng kapighatian. Yaqul al-Harith al-Muhasibi rahimahullah, sinabi ni al-Harith al-Muhasibi, man ijtahada fi batinihi warrathahu Allahu husna muamilati zahiri. Sinabi ni al-Harith al-Muhasibi, sino man nagsikap, nagpakahirap sa kanyang panloob, puso at kalooban, pagkakalooban siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mabuting pakikitungo sa kanyang panlabas na gawain. O man hassana muamalatahu fi zahirihi ma'a jahri batili warratahu Allah ta'ala hidayata ilayhi. At ang sino man inaayos niya ang kanyang panlabas na pakikitungo kasabay ng pagsisikap sa kanyang panloob, pagkakalooban siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tamang gabay tungo sa kanya, tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapagkat sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. At yung mga nagsikap alang-alang sa amin, alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak na aming ipapakita sa kanila ang aming mga landas. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. At tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay kasama ng mga gumagawa ng kabutihan. At ang ikatlo, ang pagsisikap na itago at hindi ipamalita ang mabuting gawain, ang mabuting gawa. Kapagkat kung mas lihim ang gawain, mas malayo ang tao sa riya. Kapag lihim ang iyong mga mabubuting gawain, ay mas malayo ito sa riya, sa pagpapakitang tao. Waqad akhbarana an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna min as-sab'ati alladhina yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. At talagang binalita sa atin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kabilang sa 7 uri ng tao na pagkakalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang lilim sa araw ng walang lilim kundi ang kanyang lilim. Lilim ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Isang lalaki na nagbigay ng kawang gawa at itinago niya ito. Hindi niya pinapakita o pinagkukwento sa mga tao hanggang ang kanyang kaliwang kamay ay hindi nakakaalam kung ano ang ginugol o binigay ng kanyang kanang kamay. Qala al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, khairul amali akhfahu amna'ahu min asy-syaitani wa ab'aduhu min ar-riya. Sinabi ni al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, ang pinakamabuting gawain ay yaong nakatago, sapagkat ito ay panangga laban sa syaitan at pinakamalayo mula sa riya, mula sa pagpapakitang tao. Kaya kapag tayo ay nagbigay ng sadaka, kapag tayo ay tumulong sa isang tao, wag natin ito pagyayabang, ikukwento sa mga tao na tinulungan natin si ganito, binigyan natin si ganito. Minsan sasabihin pa natin na kung hindi dahil sa akin, yung si ganito, hindi nangyari sa kanya ng ganito. Subhanallah. Ang mainam na itago natin, tanging si Allah subhanahu wa ta'ala nakakaalam sa ating mga gawaing mabubuti. Waqila li ahadil hukama manil mukhlis. May isang pantas na tinanong, sino manil mukhlis? Sino ang taong taos puso, yung mukhlis? Faqala al-mukhlisu alladhi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. At siya ay sumagot, ang taong taos puso ay yung taong mukhlis, yung taong taos puso ay siya yung itinatago niya ang kanyang mabubuting gawa. Tinatago niya ang kanyang mabubuting gawain tulad ng pagtatago niya ng kanyang masasamang gawa. Dahil ang mga tao, likas na mga tao, mapamusliman o hindi, tinatago nila ang kanyang
masasamang gawain. Dahil ayaw nila ito, kumbaga, malaman ng tao, ayaw nila ito maikwento o maging usapan ng mga tao. Kaya sinabi ng isang pantas na ang taong taos-puso ay siya dapat kanyang itago ang kanyang mabubuting gawain tulad ng pagtatago niya doon sa kanyang masasamang gawain. At ang ikaapat, ang pagninilay sa mga kahinatnan ng masamang bunga dulot ng riya. Ang ikaapat, na dapat sa isang tao kanyang pagninilayan ng mga kahinatnan kung ano ang kinahihinatnan at masamang bunga dulot ng pagpapakitang tao. Ano nga ba ang nasa riya? Maliban sa pagkakait, pagkalugi at pagkawala ng gantimpala at pabuya. Ang taong nagpapakita sa kanyang gawa sa mga tao at naghihintay ng papuri at pagbubunyi mula sa kanila ay pinapagod lamang niya ang kanyang sarili sa gawaing walang kabuluhan sa harap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa araw ng paghukom, siya ay magsisisi ng labis na pagsisisi sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakagatin niya ang kanyang mga daliri sa tindi ng kanyang panghihinayang. Kapag nakita niya ang kanyang mga gawa ay naging abo na ikinalat ng hangin ng walang saysay. Subhanallah. At sa oras na iyon, wala nang pakinabang ang papuri o pagbubunyi ng sinuman. Kahit pupurihin siya ng mga tao doon ay wala nang pakinabang. Kung ano yung may pakinabang, yung mga gantimpala ng mga ginawa mong kabutihan dito sa mundo. Subalit ang ginawa mong kabutihan sa mundo, bukod sa nakuha mong pagod dito sa mundo, ay magiging abo pagdating sa kabilang buhay. Dahil sa kawalan ng ikhlas, dahil sa pagpapakitang tao, dahil sa paghahangat ng papuri ng mga tao. Rawal Imam Ahmad fi musnadihi min hadithi Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, isinalaysay ni Imam Ahmad sa kanyang musnad mula kay Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar. Sinabi ni Propeta Muhammad, ang bagay na pinakakinakatakutan kong mangyari sa inyo ay ang maliit na shirk. Qalu, wa ma shirkul asghar ya Rasulullah? Kaya tinanong ng mga sahaba, at ano ang maliit na shirk o sugo ng Allah? Qala, ar-riya. Yaqulu Allah Ta'ala yawm al-qiyamati idha juzya an-nasu bi'a'malihim. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad SAW, ito ang riya, yung pagpapakitang tao sa araw ng paghukom kapag ang mga tao ay ginagantimpalahan ayon sa kanilang mga gawa. Sasabihin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanduru hal tajiduna indahum jazaan. Kaya sinasabihin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanila, pumunta kayo sa mga taong pinagpapakitaan ninyo sa mundo at tignan ninyo kung makakakita kayo ng gantimpala mula sa kanila. Ang kahulugan nito ay pinapawalang bisa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga gawain ng mga nagpapakitang tao at sila ay iuukol sa mga taong pinagpapakitaan nila dito sa mundo. At sasabihin sa kanila, unduro hal, tingnan ninyo, sila ba ay gagantimpala sa inyo? Yung mga pinagpapaganda ninyo, ang inyong mga gawa sa harap nila? Na may matatanggap ba kayong pabuya o gantimpala mula sa kanila? Hindi, kailanman. Dahil ang lahat ay magiging abala sa kanilang mga sarili. At ang mga pinuno at sinusunod ay tinatakwil ang kanilang mga tagasunod. وعن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول. Mula kay Hudhaifa radiyallahu anhu, sinabi niya, narinig ko ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. La ta'allamu al-ilma liyubahu bihi al-ulama. Aw liyutamaru bihi as-sufaha. Huwag kayong mag-aral ng kaalaman. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong mag-aral ng kaalaman upang kayo ay magyabang sa mga eskolar, sa mga ulama, o upang makikipagtalo sa mga mangmang. Aw itasrifu wujuhan nasi ilaykum, o upang maakit ang pansin ng mga tao sa inyo, upang kumbaga
pupurihin kayo ng mga tao. Faman fa'ala dhalika fahuwa finnar. Kasi sinabi ni Pasallam, karugtong ng hadith, sino man ang gumagawa nito, yung gawain na yaon, siya ay nagsaliksik ng kaalaman na upang siya ay magyabang sa mga eskolar, sa mga ulama, ang kanyang hangarin, ang kanyang intensyon. O di kaya upang makipagtalo sa mga walang kaalaman, sa mga mangmang, o di kaya upang maakit ang mga tao, makakuha siya ng pansin ng mga tao. Kaya sino man ang gumawa nun, siya ay nasa apoy ng impyerno. Na'udzubillahi min dzalik. Ito ay silaysay ni Ibn Majah. Paliwanag hinggil sa hadith na ito, binalaan ng Propeta Muhammad sallam ang mga tao laban sa pag-aaral ng kaalaman na ang layunin ay pagmamayabang at pagmamalaki sa mga eskolar o pagpapakita na ako rin ay marunong gaya ninyo. Subhanallah. O upang makipagtalo at makipagdebate sa mga mangmang at magaan ang pag-iisip o mag-aral upang manguna at mauna sa mga pagtitipon. Sino mang gumagawa nito na ay karapat-dapat sa kanya ang apoy ng impyerno dahil sa kanyang pagpapakitang tao at kawalan ng ikhlas, tunay na pag-uukol na gawain para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ikalima, ang palaging pag-aalala na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbabantay sa kanyang alipin. At ang panglima ay ang palaging pag-aalala na Allah subhanahu wa ta'ala ay laging nagbabantay sa kanyang alipin. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nakakaalam ng mga lihim, nakakaalam ng lahat ng itinatago ng mga puso, nagbabantay sa kanyang mga alipin, nakakarinig ng kanilang mga sinasabi at nakakakita sa kanilang mga gawain. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Inna Allah kana alaykum raqiba. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay laging nagbabantay sa inyo. Faqala azza wa jal, at sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. At sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, walang bigkas na salita o walang binibigkas ang mga tao na salita maliban na sa kanya ay may nakatalagang, may nakabantay na handang magsulat kung ano ang kanyang sasabihin. Kung sasabihin niya ito ay masama, ay isusulat sa kanya ng masama. Kung sabihin niya ito ay mabuti, ay isulat sa kanya ng mabuti. Kaya ang sino mang nakadarama na siya ay binabantayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga gawa, sa kanyang mga gawain, magiging magaan sa kanya ang paningin, magiging magaan sa kanyang paningin ang lahat ng tao. At ito ay magbubunga sa kanyang matinding paggalang at pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ika-anim, ang paghingi ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang paghingi ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala upang makalaya mula sa riya, pagpapakitang tao, ay isang bagay na kinakailangan at hindi maaring iwanan ng isang tao. At ito ay sa pamamagitan ng mabuting pagsamba sa Kanya at pagdua sa Kanya. Paghingi ng panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ilayo tayo sa gawaing riya sa pagpapakitang tao. Ito ay pinakamabisang paraan upang makaiwas sa riya. Ana Aisha radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi du'aihi, mula kay Aisha radhiyallahu anha na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsasabi sa kanyang dua, Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal, rawahu Muslim. Sinabi ni Propeta Muhammad sallam sa kanyang dua, O Allah, ako ay nagpapakupkup sa iyo laban sa kasamaan ng aking mga nagawa. At laban sa kasamaan ng mga hindi ko pa nagagawa. Ito ay sinalaysay ni Muslim. Si Propeta Muhammad SAW na ipinangakuan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng paraiso at pinakamamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha. Ngunit siya ay humihingi ng kanlungan, siya ay humihingi ng pagpapakupkup sa Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kanyang kasamaan na nagawa at laban sa mga kasamaan na hindi pa niya nagagawa. Paano na kaya tayo na hindi tayo pinangakuan at hindi tayo propeta, na kaya palagian tayo, paramihin natin ang paghingi ng dua kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay ilayo sa gawain na ito. Ilayo tayo sa pagiging murai, sa pagiging pagpapakitang tao sa bawat ng ating mga gawain pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang mga gawain na ito ay walang magandang maidudulot nito kundi
magiging abo ito sa kabilang buhay. Kaya nararapat ito sa isang Muslim na ituwid ang kanyang niya, ang kanyang intensyon, linisin ang kanyang hangarin, sa kanyang pagsamba, mga gawain, salita, kagustuhan at sa lahat-lahat ng bagay. Sapagkat sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sabihin mo, O Muhammad, katotohanan ng aking pagdarasal, ang aking pag-aalay, aking buhay, aking kamatayan ay para lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Na wala siyang katambal at sa gayon ako ay inutusan at ako ang una sa mga mananampalataya, sa mga Muslim. Kapag isang alipin ay sincero ng kanyang layunin para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi na siya mapipinsala ng papuri o pagdakila ng mga tao sa kanya. Bagkus ang papuri ng mga tao sa kanya ay maituturing na isang magandang balita na ibinili ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya dito pa lamang sa mundo. Bilang tanda ng kanyang gawaing mabuti at matuwid na siya ay umaasa ng gantimpala at pabuya mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال mula kay Abu Dharr radiyallahu anhu kanyang sinabi, Kila li Rasul sallallahu alaihi wasallam, ara'aita ar-rajula ya'malu al-amala min al-khair wa yahmaduhu an-nasu alayhi. Tinanong sa sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, ano ang masasabi mo tungkol sa isang tao na gumagawa ng mabuti at pinupuri siya ng mga tao dahil dito? Qala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tilka ajilu bushra al-mu'min. Rawahu Muslim. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan ang agarang magandang balita para sa mananampalataya. Ito ay sinalaysay ni Muslim. Ilingin natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na ilayo tayo sa gawaing riya. At naway pagtipon-tipunin tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang paraiso at tanggapin ang lahat ng ating mga mabubuting gawa. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala habibana wa qudwatina wa qurrata a'yunina Muhammadin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rab. Subhanallah wa alhamdulillah, isa na namang malalim at malawak na kaalaman ang naibahagi sa atin ng ating tagapagsalita na si Sheikh Gerald Soto. At alam po naman natin at nakasanayan naman natin na siya po ay hindi tumatanggap ng mga katanungan mula sa inyo. At kung maaari lamang po ay pakisulat na lamang po sa papel ang inyong mga katanungan at sa next na muhadara ay atin itong itanong sa mga aatin sa atin na mga sheikh, inshaallah. So, jazakallahu khairan ya Sheikhana al-Fadil sa iyong magandang kaalaman na naibahagi sa amin. At maraming salamat din po sa mga nakibahagi ngayong gabi. At bilang pagtatapos ng ating muhadara ya Sheikhana ay inihiling po namin sa inyo na mag-iwan ng panghuling salita at pangunahan po kami sa kafaratul majlis. So, yun na rin yun, yung ating paalala. Lagi ng ating topiko ngayong gabi na mag-ikhlas tayo para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa lahat-lahat ng ating mga gawain. Ay sa mga itong klaseng pagtipon-tipon sa mga pag-aatin ng ganitong klaseng gawain, na i-check natin ang ating intensyon, ang ating niya, na ito ay ibaling natin ang gawain ng mga ito, ang mga ganitong klaseng gawain ay para lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hindi tayo mapagod at mawalang saysay ang ating mga gawaing pagsamba. At humingi tayo ng tulong kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng pagsamba at pagdudua sa Kanya na ilayo tayo sa pagpapakitang tao o sa riya. So hanggang dito na lang. Subhanakallahumma wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ila huna, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, naway maging ilaw at gabay ang ating natutunan ngayong gabi. Hindi sapat ang kaalaman kung hindi ito isa sa buhay. Gamitin natin ito upang lalo tayong mapalapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanggang sa muli mga kapatid sa pananampalatayang Islam,
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.